Magandang hapon, Ginoong Speaker, sa mga kapwa ko'y natawan at sa taong bayan. Kasalukuyan nating ipinagdiriwang ang National Teachers Month. Simula ito noong ika-5 ng Setyembre hanggang sa culmination nito sa World Teachers Day sa ika-5 ng Oktubre. Kinikilala natin ang kahalagahan ng mga guro sa pagpapanday ng isang progresibong lipunan at paghubog sa mga kabataang Pilipino upang maging mabuting mamamayan na may malasakit sa bayan. Higit lalo ngayong buwan ng mga guro, kinikilala natin ang kanilang walang humpay na pagsisikap para itaguyod ang kalidad na edukasyon para sa ating mga anak. Gayon din ang mga non-teaching personnel o yung tinatawag naming education support personnel at mga kawani ng gobyerno na siyang mahalaga sa pagpapatakbo ng ating mga paaralan at institusyon. Sa ating patuloy na pagkipagtulungan at konsultahan sa ating mga guro, may mga nakamit tayong tagumpay, katulad ng 10,000 pesos teaching supplies allowance na matagal na nating sinuportahan bago pa man tayo naupo sa Kongreso. At sinulong ito sa Kamara ng 13 taon bago pa ito na isabatas bilang Republic Act 11997. Ang tagumpay na ito ay hindi mangyayari kung hindi dahil sa mga guro na iginiit ang pangangailangan para sa teaching allowance dahil sa napakatagal ng panahon na nanggagaling sa kanilang mga sariling bulsa ang pambili ng mga chalk at iba pang mga supply sa pagtuturo. Ngunit sa kabila nito, nananatiling overwork at underpaid pa rin ang ating mga guro. Ang kanilang pagod ay hindi natutumbasan ng ibinibigay na sa sweldo kahit pa mayroon ng Executive Order No. 64 na dagdag sweldo sa mga guro at empleyado. Kwentahin natin, Ginoong Speaker, 22 working days, 12 months na trabaho at 1,596 pesos and 75 centavos na average annual increase sa 4 na taunang tranches para sa salary grade 1 o entry-level teacher. Dahil aakyat mula sa kasalukuyang natatanggap nilang 27,000 pesos monthly hanggang 33,387 pesos sa huling tranche ng SSL 6. Anong makukuha natin? 72 pesos and 55 cents na average increase kada araw. Sa lahat ng danas ng mga guro sa araw-araw na pagtuturo, ay talaga namang hindi deserve ang 77.55 pesos per day na salary increase. Talagang barya-barya. Ito po ay mumu lamang at malayong-malayo sa kung ano dapat ang tinatamasang sweldo ng ating mga guro. Kaya naman, unang-una sa 5 panawagan ng mga guro para sa World Teachers Day ay ang kagyat at makabuluhan o substantial na salary increase. Sa halip na 72 pesos and 55 cents per day, 50,000 pesos sana kada buwan para sa Teacher 1, 33,000 para sa Salary Grade 1, at sa mga kawani, para sa Salary Grade 1 ng ating mga kawani. At Salary Grade 60 naman para sa Instructor 1 sa mga state colleges and universities. Para naman sa pribadong sektor, nais nating ipantay ang kanilang sweldo sa mga pampublikong guro. Siyempre, pare-pareho lang din naman tayong nakakaranas ng mataas na bilihin. Pare-pareho rin naman tayong nagbabayad ng pamasahe at pare-pareho rin kinakaharap nating pang-ekonomiyang kalagayan. Kaya naman, dapat lang na magkaroon ng substantial na salary increase para sa mga guro sa pribadong sektor. Pangalawa, kailangan nating doblehin ang pondong inilalaan para sa edukasyon. Ayon sa pamantayan ng United Nations, ang pondong dapat inilalaan para sa edukasyon ay katumbas ng 6% ng gross domestic product ng ating bansa. Sa napakatagal na panahon, naglalaro lamang sa 3% ang inilalaang pondo ng gobyerno para sa edukasyon ng Pilipinas. Dahil dito, kasalukuyang lugmok pa rin ang kalagayan ng ating mga pampublikong mga paaralan.
At sa kasamaang palad, maliit na nga ang pondong inilalaan para sa DepEd at iba pang mga ahensyang para sa edukasyon, hindi pa ito nagagamit. Sa 2023 Commission on Audit Report noong DepEd, Secretary pa si Vice President Sara Duterte, napag-alamang 3% lamang ang tinarget at naipagawang classroom mula sa 6,739 na target na classrooms. 192 lang ang naipatayo. Mula sa 7,550 na target ng classroom repairs, ay 208 lamang ang nakumpleto. Kasabay ng ating layunin na paramihin ang mga silid-aralan, mayroon ding pangangailangan na paliitin ang class size sa 35 students per class. Ito po ay maximum. Kasalukuyang umaabot sa 60 to 70 students per class ang inahandle ng ating mga guro na siyang malaking dagok sa classroom management at nagbabaon sa guro sa sandamakmak na mga paperworks. So itong 60 to 70 students ay makikita yan sa mga highly urbanized units ng ating ng ating gobyerno. Kaugnay nito, ang higit na importanteng kailangan matugunan ay ang teacher shortage sa ating bansa. Napakatagal nang usapin ito, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin napupunan ang mga items para sa mga guro at kawani. Taon-taon napupunan ng new let passers ang balon ng mga guro, ngunit hindi commensurate ang hiring ng DepEd. Isa itong dahilan kung bakit napipilitan ang ating mga guro na mangibang bansa na lamang dahil hindi nabibigyan ng sapat na oportunidad sa ating bansa. At kung mayroon man, barat at hindi sapat ang pasahod. Sa kabila ng underutilization ng pondo, nagbigay pa ng dagdag pasakit sa mga guro sa pamamagitan ng matatag curriculum na isa ring inaral at hinarabas na band-aid solution sa lumalalang learning poverty sa bansa ngayon. Sinasadlak nito ang mga guro sa 7 to 8 teaching loads na mayroon lamang 40 to 45 minutes kada klase. Paano nito masusolusyonan ang learning crisis kung palalalain nito yung kalagayan ng mga guro at titipirin ang mga estudyante sa oras ng klase? Kaya naman, ikatlo sa panawagan ng mga guro ay tuluyang pagbasura nitong matatag curriculum. Kinikilala natin ang efforts ng kasalukuyang DepEd Secretary Sani Angara na gawing mas flexible ang matatag curriculum. Ngunit hindi ito sapat kung ang kabuuang balangkas ng curriculum ay hindi tinutugunan sa mismong pangangailangan ng mga guro at estudyante at ng bansa at ng mamamayan sa kabuuan. Kinakailangan ng kagyat na overhaul sa sistemang pang-edukasyon na nakaangkla sa direktang danas at pangangailangan ng mga guro, kabataan at ng mamamayan, kaya napakahalaga na kabilang sila sa proseso sa pagpaplano bago magsalang ng ilang mga curriculum o panukala. Binibigyan din natin ng pagpapahalaga ang ginagawa ng EDCOM 2 sa ngayon na talagang tinitignan nila ang tunay na kalagayan ng ating kabuuang edukasyon. Ikaapat sa dami ng ginagawa ng mga guro, maliban sa pagtuturo, minsan nagiging registrar or guard or nurse pa sila sa mga paaralan. Mariing tinututulan natin ang ganitong practice at polisiya ng pagtitipid o austerity sa pagpopondo para sa edukasyon. Dahil imbis na ponduhan ang sapat na bilang ng education support personnel, ay pinipiling tambakan ng non-teaching loads at administrative at clerical work ang mga guro. Bagamat meron ng memo about doon sa pagtatanggal ng mga administrative, mga non-teaching personnel tasks sa mga guro, pero hindi naman nakakapag-hire ng tamang o sapat na bilang ng mga non-teaching personnel. Kaya hanggang ngayon ay burden pa rin ng mga teachers itong mga administrative and clerical work. Panghuli, namamayagpag pa rin ang mga atake laban sa mga guro
unyon at organisasyon. Sa kabila ng pagpapasya ng Korte Suprema na ang red tagging ay banta sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang individual, patuloy pa ring tinatarget ng mga ahensya ng gobyerno at sinasampahan ng gawa-gawang kaso upang supilin ang lehitimong panawagan para sa disente at nakabubuhay na sahod, karapatan sa pag-uunyon, at kalayaang pang-akademiko. Hindi nawawala ang red tagging at terrorist labeling at kaakibat nitong profiling, pagpapatawag ng mga militar sa mga detachment, sapilitang pagpapasuko, surveillance, gawa-gawang kaso, at iba pang moda ng atake laban sa mga guro. Leader unyon, organisador, pati na yung kanilang mga pamilya. Hanggang ngayon, nagpapatuloy ang whole of the nation terrorism na pinamumunuan ng NTF-ELCAC. Ngayong buwan na mga guro, magsilbi sanang paalala sa atin na pinapasan ng mga guro kasama ng mga magsasaka, manggagawa, kawani at ng mamamayang Pilipino ang pagtataguyod ng isang magandang kinabukasan para sa ating mga anak at kabataang Pilipino. Tunay ngang walang puwang sa isang lipunang payapa, malaya, at may respeto sa katayuan at kontribusyon ng mga guro ang mga polisiya at practice na nagpapanatili sa kanila bilang overwork, underpaid, and under attack. Ilang dekada nang pinapanawagan ito ng mga guro at marapat lamang nakagyat nating dinggin ang mga hinaing na ito. Sapagkat sa pagpapabuti ng kalagayan ng ating mga guro, pinapabuti rin natin ang pagkatuto ng ating mga estudyante. Maligayang buwan na mga guro. Mabuhay kayong mga nagsisilbi sa ating bayan. Maraming salamat, Ginoong Speaker.